Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 4 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2014. Nang makuha ni Tywin ang espada ni Robb, pinatunaw niya para gumawa ng bago. Dahil sa laki nito, nakagawa sila ng dalawa. At sinunog din niya ang balat ng wolf ng yumaong hari. Humanga at kinilatis ni Jaime ang bagong espada na binigay ng kanyang ama. At dito niya nalaman kung saan galing ang magandang bakal na ginamit sa paggawa nito. Yun nga lang kailangan niyang matutong gumamit ng sword sa kaliwang kamay. Pero may ibang plano pala si Tywin sa kanya. Dahil wala na umanong digmaan, kaya hindi na nanganganib ang buhay ng hari. Dagdag nito, hindi na rin daw niya kayang gampanan ang pagiging Kingsguard dahil isa na lang kamay niya, kaya pinapauwi na siya sa Casterly Rock para pamahalaan ang pamamahay nila. Ngunit hindi siya pumapayag dito. Ayaw niya ng responsibilidad, ayaw niyang magkaroon ng pamilya. Dito nagalit ang Hand of the King. Wala pa rin daw siyang natutunan sa lahat ng itinuro nito. Dahil malapit na ang kasal ni Joffrey at Margaery, may bisita silang prinsipe ng Dorne. Sinalubong ni Tyrion ang grupo pero wala pala ito sa convoy. Hindi umano makakarating ang imbitado kaya ang kapatid nito daw ang dadalo. At nang ipahanap niya ito, nasa bahay aliwan na pala ni Peter ang prinsipe. Dito nakilala ng imp si Prince Oberyn at partner nitong si Ellaria. Alam nila na hindi ang kasal ng hari ang dahilan ng pagpunta ni Oberyn sa capital. Kaya nang tanungin niya ito, sinabi naman nito ang totoo. Na gusto nitong maghiganti sa mga Lannister at kay The Mountain, na kapatid ni The Hound. Kapatid ng prinsipe ang asawa ni Rhaegar Targaryen na kapatid ni Daenerys. Nang makuha umano ng Lannister ang King's Landing sa mga Targaryen, ginahasa at pinugutan umano ni Mountain ang kapatid niyang si Elia. Na pati batang pamangkin nito ay pinatay din. Dahil sigurado umanong utos ito ni Tywin na siyang namuno noon sa Lannister army. Walang maisagot si Tyrion sa mga akusasyon ng prinsipe dahil hindi raw niya alam ang buong katotohanan sa nangyari. Kaya sinabihan siya nitong ipaalam sa ama na nasa capital umano ito. Dahil siguradong alam ng ama niya ang totoo. Dagdag pa nitong hindi lang ang Lannister ang marunong magbayad ng utang. Hindi na nga masaya si Sansa na naging asawa na niya si Tyrion, dumagdag pa sa dagok ng buhay niya ang pagkawala ng nanay at kapatid na si Robb. Kaya isang araw, iniwan niya ang asawa at nagpunta sa lugar kung saan sila nagdadasal. Dahil gusto lang niyang mapag-isa. Pagpasok ni Tyrion sa kwarto, nag-aantay na pala si Shae sa kanya. Ngunit dahil sa mga nangyayari at maraming iniisip, wala siya sa mood para dito. Kaya nagalit ang babae at lumabas. Ang hindi nila alam, nakita ng spy ni Cersei si Shae nang lumabas ito ng room ng mag-asawa. Nang mga sandaling iyon, kinabit na ni Qyburn ang bakal na kamay ni Jaime. Maya-maya ay sinubukan niyang lambingin si Cersei ngunit tumanggi ito. Sinumbatan siya nitong umalis at iniwan umano niya ito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa dami ng pinagdaanan niya habang nakakulong sa Starks, sinisisi pa siya ng babae bakit wala siya sa piling nito. Ilang sandali lang ay kumatok ang spy ng Reyna at pinaalam dito ang natuklasan tungkol kay Tyrion. Sa kabilang banda, habang nagpapahinga ang grupo ni Tormund, dumating ang mga kasamahan nilang wildlings na Thens. Pinangunahan ito ng kanilang leader na si Styr. Mga cannibals ang tribong ito kaya niluluto nila ang kanilang mga biktima. Samantala sa Castle Black, humarap na si Jon sa acting commander na si Alliser. Kasama na nila si Jonas, ang Kingsguard noon na nagtraidor kay Ned kaya tinanggal ito ni Tyrion at pinadala sa wall. Dito sinabi ni Jon ang lahat ng nalaman niya tungkol sa wildlings army ni Mance. Kung gaano karami ang mga ito, anong mga tribo ang kaanib dito at pati ang mga giants. Dagdag niya na ang grupo ni Tormund ay papuntang south dahil aatake umano si Mance sa norte. At mag-uumpisa umano ang pag-atake sa wall kung magbigay na ng signal ang hari ng wildlings, ang pinakamalaking bonfire na mangyayari sa buong norte. At inamin din niya na nilabag ang panunumpa ng Watchers dahil nakilala si Ygritte. Kaya sabi ni Jonas na kailangan umano niyang mamatay. Ngunit sagot ni Maester Aemon na kung pupugutan nila lahat ng isiping sa babae. Wala na daw matira sa mga Watchers dahil marami din sa kanila ang sekretong pumupunta sa mga bahay aliwan. Mainit pa rin ang ulo ni Alliser kay Jon pero dahil sa matandang Aemon,
hindi pa niya pwedeng mag-alaw ang bastardong anak ni Ned. Sa kabilang banda, nagmarcha na naman ang army ni Daenerys papuntang Meereen, isa sa mga lungsod na puno ng pang-aalipin ng mga mayayaman na siyang may kapangyarihan. Maya-maya ay nilapitan siya ni Daario. Pinakita sa kanya ang iba't ibang klase ng bulaklak. Ito umano ay isang strategy at dagdag kaalaman sa kanya. Kung ano-ano raw ang katangian ng mga ito at kung alin ang napakadelikado. Na para umano hindi siya maloloko ng mga tao sa paligid. Napangiti si Daenerys. Alam niya na may kahulugan ang ginagawa ng kanyang kawal. Ilang sandali lang ay napatigil sila nang makita ang isang alipin na nakapako sa tabi ng daan. Ito umano ang marker ng lungsod. Dahil dito, pinabilang ng Reyna ang lahat ng madaanan nilang marker at pinapatanggal ang collar bago ilibing. Balik sa King's Landing, habang pinagmamasdan ni Brienne at Jaime si Sansa sa malayo, pinaalala ng babae ang sinumpaan ng Kingslayer kay Catelyn, na iuwi ang anak nito sa pamilya na nasa norte. Ngunit asawa na umano ito ng kapatid niya kaya ligtas na umano ito sa kapital. Pero alam ni Brienne na hinding-hindi maging ligtas si Sansa sa poder ng mga Lannister. Habang pabalik na ang babae, hindi niya inasahang makatagpo ang lalaking tinulungan niya noon, na si Dontos, na papatayin na sana ni Joffrey. Nagpasalamat ito sa kanya at binigay ang isang kwentas na pag-aari umano ng nanay nito. Pero ang hindi alam ni Sansa, isa pala itong patibong. Bago ang isang event sa castle, pinaalam ni Varys kay Tyrion na nanganganib na ang buhay ni Shae. Alam na umano ng Reyna ang tungkol dito at malamang malalaman din ito ng kanilang ama. Saka siya ni-remind ng council sa banta ni Tywin tungkol sa kanyang babaeng Prosty. At habang nagumpisa na ang event, nakumpirma din ni Tyrion ang sinabi ni Varys. Kasunod nito ay kinausap agad ng imp ang babae. Sinadya nitong sabihan si Shae ng masasakit na salita para umalis na ito sa King's Landing. Ininsulto at inalipusta para masaklam sa kanya at kusa ng umalis. Ilang saglit lang ay pumasok si Bronn at pinahatid si Shae sa barkong nag-aantay sa may dalampasigan. Samantala, patuloy ang paglalakbay ni Arya at Hound papuntang Eyrie. Ihahatid umano siya ng lalaki sa tiyahin nitong si Lysa. Dahil siguradong ligtas na umano siya sa poder nito. Ngunit dahil malayo pa ang biyahe nila, gusto ng bata na magkaroon na ng sariling kabayo. Maya-maya ay nasa labas sila ng isang kainan. Parehas na silang gutom pero wala silang pera. Ilang saglit ay lumabas ang dalawang lalaki dito. Nakilala ni Arya ang isa dito dahil ito ang nakahuli sa kanya noong papunta sana sila sa wall. At nasa baywang pa nito ang kinuha nitong espada niya na si Needle. Ayaw sanang pumasok ni Hound sa loob pero wala na rin itong nagawa dahil nauna na si Arya. Pinagtitinginan sila ng mga kawal sa loob. At siyempre nakilala nito si Hound. Maayos pa silang nag-uusap sa umpisa pero nang inayawan nito ang offer na sumama sa kanila para maging mercenaries, dito na sila nagkainitan. Nagusto pa nitong kunin si Arya. Kaya nakipaglaban si Hound sa mga ito at nang magkaroon ng pagkakataon ang bata, tumulong na rin siya. Walang takot niyang inatake ang lalaki sa likod, saka kinuha ang maliit niyang espada. At pinatay ang kawal kagaya ng pagpatay nito sa kanyang kaibigan. Nang lisanin nila ang kainan, busog na ang dalawa at may sariling kabayo na rin si Arya. Gustong i-train ni Jaime ang kaliwang kamay sa paggamit ng espada pero wala umano silang mapagkatiwalaan. At sigurado umanong pag-uusapan siya ng mga tao. Dahil dito, inutusan ni Tyrion si Bronn na maging sparring partner ng Kingslayer. Dumating na sa Dreadfort si Lord Bolton kasama ang asawa nitong si Walda na anak din ni Walder Frey. Ngunit hindi ito natuwa sa ginawa ni Ramsay kay Theon. Dahil sa sobrang pag-torture nito sa lalaki mukhang nagkaroon na ito ng phobia. Na hindi na umano ito si Theon kundi si Rykna. Dito nalaman ni Bolton kay Theon na buhay pa pala ang dalawang batang Starks. Na kung babalik ang mga ito, susunod pa rin ang buong norte dito. Nang mabanggit ni Ramsay na patay na si Robb, bahagyang natigilan ang lalaki sa narinig. Dahil dito, inutusan ni Bolton si Locke na pumunta sa wall para hanapin ang mga batang Starks. At inutusan din nito si Ramsay na lusubin ang Moat Cailin na hawak ng mga Ironborn, dalhin umano si Theon para magamit niya sa mga kapwa nito Islanders. Malayo na ang narating ng grupo ni Bran. Hanggang sa mapadaan sila sa isang Godswood kung saan nagdadasal sila sa kanilang Panginoon. Nang humawak siya sa puno, marami siyang nakita sa hinaharap.
At dito niya narinig ang boses ng uwak na may 3 mata. Hanapin umano niya ito sa norte. Araw na ng kasal ni Joffrey at Margaery. Kasunod nito ay ang bonggang selebrasyon. Pero bago pumunta si Tyrion sa long table, kinausap niya si Bronn kung nakaalis ba talaga si Shae. Sagot naman nitong nakasakay sa barko ang babae pero hindi na nito nakita ang paglalayag. Habang kumakain ang mga bisita, nag-announce ang bagong reyna na sa utos ng hari, lahat umano ng sobrang pagkain ay ibibigay sa mga mahihirap. Ilang sandali ay lumapit si Cersei kay Margaery at kunwari itong bumati sa announcement ng manugang. Ngunit ang hindi alam ng marami ay sekretong sinabihan ng babae si Pycelle na ipamigay umano ang sobrang pagkain sa mga aso. Nang mag-umpisa na ang reception, dito pinag-initan ng todo ni Joffrey ang tiyuhin. Lantarang pang-iinsulto at pangmamaliit ang ginawa nito kay Tyrion. Una ay ang presentation ng 5 dwarfs. Pangalawa ay ang pagbuhos nito ng alak sa ulo ni Tyrion. Pangatlo ay ang utusan ang tiyuhin na maging cupbearer ito. Walang nagawa ang imp kundi sumunod sa hari. Ngunit sadya nitong hinulag ang cup at nang pupulutin na sana niya, biglang itong sinipa ni Joffrey. Tumilapon ito malapit sa paanan ni Sansa kaya pinulot ito ng babae at inabot kay Tyrion. Pinalagyan ito ng wine at inabot niya sa hari ngunit gusto nitong lumuhod siya. Tumingin lang siya dito at hindi kumilos kahit sinigawan na siya nitong lumuhod. Habang natutuwa naman si Cersei sa ginagawa ng anak sa tiyuhin nito. Biglang sumigaw si Margaery pagdating ng cake, kaya na-interrupt ang kagustuhan ni Joffrey na lumuhod siya. Hiniwan nito ang cake gamit ang bagong espada na regalo ni Tywin. Habang kumakain ang bagong mag-asawa, aalis na sana sila ni Sansa, ngunit tinawag siya ng hari dahil sa goblet nito. Kaya sinunod pa rin niya ang utos ng pamangkin. At ito na pala ang huling inom ng bagong kasal na hari. Dahil nilason ito at ilang saglit lang ay natamba na sa gitna ng reception si Joffrey. Pero bago pa ito namatay, itinuro nito si Tyrion na nooy tinitingnan ng goblet. Dahil dito pinapahuli siya ni Cersei dahil siya umano ang lamason sa anak nito. Habang nagkakagulo ang lahat, sekretong lumapit kay Sansa si Dontos. Sinabihan siya nitong kung gusto niyang mabuhay pa, kailangan na nilang umalis. Hinuhuli na nila si Tyrion at mabilis na ding nakaalis ang dalawa. Pinapahanap agad nila ito at pinabantayan ang lahat ng daungan. Ngunit naunahan na sila ni Dontos dahil may nakahanda na itong maliit na bangka sa tabi ng batuhan. Madilim na nang makarating ang dalawa sa gitna ng karagatan kung saan may nag-aantay na barko. Pinaakyat siya ni Dontos at laking gulat niya nang bigla siyang salubungin ni Peter. At imbes na bayaran ang lalaki sa pagtulong kay Sansa, pinapatay ito ng council. Dapat wala umanong nakakaalam sa kanyang pagtakas dahil siguradong hinahanap na siya ngayon sa King's Landing dahil wala umanong ibang pagbintangan sa pagkamatay ni Joffrey kundi siya. Tinanggal ni Peter ang kwentas na binigay ni Dontos. Binasag ang isa sa mga bato nito at tinapon sa bangkay ng lalaki. Ilang oras ang lumipas, nasa sept na ang bangkay ng hari. Dito inorient ni Tywin si Tommen, ang bunsong anak na lalaki ni Cersei at Jaime, na ito na ang susunod na hari. Binanggit pa ng Hand na hindi mabuting hari ang kapatid nito kaya maaga umano itong namatay. Paalis na ang maglolo nang dumating si Jaime. Inulit ni Cersei na si Tyrion ang pumatay sa anak nila. Dito inutusan nito ang Kingsguard na patayin ang kapatid nila pero hindi kayang gawin ni Jaime ang inuutos ng babae. At dahil sa emosyon ng dalawa, hindi na nila napigilan ang sarili na magsiping sa tabi mismo ng bangkay ni Joffrey. Nakarating na kay Stannis ang balitang patay na si Joffrey. At malaki ang paniniwala nito sa black magic na ginawa nila noong tinapon niya sa apoy ang linta na may dugo ni Gendry. Kaya kailangan na umano nila ng army, yun nga lang wala silang budget para pondohan ang planong paglusob sa King's Landing. Dahil dito naisip ni Davos na sumulat sila sa Iron Bank ng Braavos, ang bangkong nagpapautang ng pera sa mga kilalang mayayaman sa Westeros. Nang sumunod na araw, kinausap ni Tywin si Prince Oberyn. Sinabihan ng handang prinsipe sa pagdududa nito na baka nagsabuatan umano sila ni Tyrion sa pagpatay kay Joffrey. Pero alam nilang hindi si Joffrey ang gustong paghigantihan ni Oberyn, kundi ang The Mountain at si Tywin. At alam ito ng matandang Lannister. Ngunit para umano sa kabutihan ng Westeros at ng kaharian, inuuna pa rin ito kinabukasan ng pamilya at ang kapangyarihan.
Dahil umano sa mga nangyayari, matagal nang wala sa sirkulasyon ang Dorne. Kaya ngayon inimbita niya ang prinsipe para maupong judge sa trial ni Tyrion. Dagdag niya na gagawin ding isa sa mga council si Oberyn para bumalik na sila sa dati. Naiilan na lang umano ang banta sa King's Landing, ang Greyjoy, si Stannis, ang mga wildlings at Daenerys na may 3 dragons. Pero kung maibalik umano nila ang Dorne sa King's Landing, madali lang nilang talunin ang lahat ng banta. Dagdag ni Tywin na tutulungan din niya ang prinsipe sa nais nitong makapaghiganti sa The Mountain. Kasunod nito ay nalaman ni Tyrion kay Podrick na wala na si Sansa sa capital kaya lalo lang umano siyang madidiin sa akusasyon sa pagpatay kay Joffrey. Alam nila kung gaano kasama ng pagtrato ng hari sa babaeng Stark kaya marami ang naniniwala na si Sansa ang sospek pero hindi umano ito magagawa ng asawa niya. Kung sino raw umano ang salarin, gusto talaga nitong madiin silang mag-asawa. Maya-maya ay sinabi din ni Podrick na inoferen itong i-promote ang Rango kapalit ng pagtestigo laban sa kanya. Kaya sinabihan niya ang alalay na tanggapin ang offer kaysa mapugutan ng ulo pero hindi umano kaya ng binata na traidorin siya. Dito niya sinabihan si Podrick na umalis na ito ng King's Landing bago pa maging huli ang lahat. Ayaw niya itong mapugutan ng ulo ng dahil sa kanya. Samantala, nag-umpisa ng umatake ang mga wildlings sa residente ng Norte. At hindi nila pinatay ang isang bata para ipaalam sa Night's Watch ang nangyayari. Nang makarating ang bata sa Castle Black, gusto ng mga Watchers na labanan ang pag-atake ng mga wildlings. Ngunit kung lalabas umano sila, paano pa nila protektahan ang wall? Kaya nakapagdesisyon ang mga Watchers na manatili sa pwesto nila. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng isang busina. Bumalik ang 2 nilang kasama na nakatakas sa mga nagrebeldeng Watchers na nasa pamamahay ni Craster. Ito ang mga kasama ni Jon bago siya nahuli ng mga wildlings. Nalaman din nila na patay na si Commander Mormont. Dahil dito, sinabi ni Jon na kailangan nilang mapatay ang mga dating kasama. Alam kasi ng mga ito kung ilan lang talaga sila. Noong nasa poder pa siya ni Mance, ang hari ng wildlings, nagsinungaling siya sa mga ito na nasa 1,000 silang mga Night's Watch na handang depensahan ang wall. Sa kabilang banda, nakarating na sa harapan ng City of Meereen ang army ni Daenerys. Isa na naman ito sa lungsod na gusto niyang palayain ang mga alipin. Ilang saglit lang ay lumabas ang champion nitong kawal na sakay ng kabayo. Hinahamon din umano ang champion ng army ni Daenerys. At dito nagpresenta si Daario na siya ang lalaban dahil siya raw ang pinakahuling sumama sa army ng Reyna. Galing umano siya sa wala kaya wala raw mawawala sa kanya kung sakaling matalo ito. Pumayag naman ang Mother of Dragons. Umihi pa sa harapan nila ang champion ng kalaban bilang pang-iinsulto. Nang humarap na dito si Daario, hindi ito sumakay ng kabayo. Nag-alala silang lahat nang magsimula ng tumakbo ang kalaban habang relax lang na nag-aantay ang kapitan. Ngunit nang malapit na ito, inilabas na ng lalaki ang maliit nitong patalim. Saka nito biglang hinagis sa ulo ng kabayo. Dito nahulog ang champion ng kalaban na tumilapon palapit kay Daario. Sa isang iglap, pinugutan nito ng ulo ang pinagmamalaking kawal ng Meereen. At natahimik ang lahat, napahanga si Khaleesi sa nasaksihan habang napanganga ang buong Meereen na nakamasid sa kanila. Kasunod nito ay gumanti naman ng ihi si Daario sa harap ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas, nagpakilala na si Daenerys sa Meereen. Ang mensahe umano niya ay para sa mga alipin at hindi sa mga masters. Hindi umano siya kalaban kundi ang mga katabi nilang amo. Pinalaya umano niya ang Astapor at ang Yunkai na nasa likod na umano niya ngayon. Maya-maya lang, gamit ang catapult, pinatapon ng Reyna sa loob ng Meereen ang mga collar ng alipin na pinalaya na nila. Pinulot ito ng isang alipin ng Meereen at lumingon sa kanyang amo. Sana nagustuhan niyo ang Season 4 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.